Hi everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Daputanan, ang maghatid sa inyo ng mensahe ng Diyos. So ngayon ay nasa panghuling wika na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating broadcast ng The Seven Last Word of our Lord Jesus Christ on the Cross of Calvary. So makikita po natin ang pangpitong wika ng Panginoong Hesus sa book of Luke 23 verse 46. So ano sabi doon? And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, so he breathed his last. So sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Hallelujah. So tayo yung ko sumandali at manalangin. Panginoon, salamat po muli sa iyong mga salita naming paikinggan. Patuloy mangusap ka sabot sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At hayaan niyo pong mga aral na ito ay amin pong may sa pamuhay. In Jesus' name. Holy Spirit, thank you also. You're a great teacher. And continue to help me to preach your word. Lord, may deliver ko po ito without interruption. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Puri ng Diyos. So nasa panghuling wika na po tayo sa ating pag-aaral ng broadcast ng Seven Last Word. So para hindi natin makalimutan yung mga na pakinggan po natin. Okay, mula unang wika hanggang ika-anim na wika ay unang-una nating mga tinalakay na po ay first words of Jesus Christ on the cross of Calvary is found in the book of Luke 23 verse 34 na sinabi ni Jesus, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So anong aral po nakuha natin dyan? Forgiveness and grace. Hallelujah. So yun po yung unang-una nating tinalakay. Pangalawa, so the second words of Jesus Christ on the cross of Calvary ay sinabi niya sa book of Luke 23 verse 43. Sabi niya, and Jesus said to him, Assuredly I say to you, today will be with me in paradise. Hallelujah. So ano ang aral na kuha natin dyan? So lessons of grace, hope, and eternal life. Amen. Purihin ng Diyos. So yung pong ikalawang wika. So yung pangatlong wika na ating tinalakay, so the third words of Jesus Christ on the cross of Calvary is found in book of John 19:26-27. Nasabi niya, when Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. Okay? And he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, that disciple took her to his home, to his own home. So to his own home. So ano sabi niya? Woman, behold your son. Son, behold your mother. So yun po yung pangatlong aral na ating napakinggan. Hallelujah. Puri ng Diyos. At ang susunod naman po nating natalakay nung nakaraan is pang-apat na aral o na wika nating natalakay is ang sabi ni Jesus sa book of Matthew 27:46, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So ano ang aral? Nakuha natin dito, lessons in suffering, faith, and redemption. Aral sa paghirap, pananampalataya, at katubusan. Hallelujah. Panglima na ating natalakay, fifth words of Jesus Christ on the cross of Calvary, ang sabi niya, I thirst. Nauuhaw ako. Found in the book of John 19:26. At ang pang-anim na tinalakay na po natin, found in the book of John 19:30, na sinabi niya, it is finished, or sa Greek word, tetelestai. Amen? Hallelujah. So it is finished.
So, tetelestai. So, ano ibig sabihin ng tetelestai? Tetelestai, that means original Greek word, tetelestai. So, this word is the perfect passive indicative form of the word, which means to complete, to finish, or to accomplish. So, tetelestai literally means it has been finished or it is accomplished. Amen? So, yun po ang ibig sabihin ng salitang tetelestai. Hallelujah. It is finished. Amen? A single word, but three powerful meanings. So, ano po yung powerful meanings? Hallelujah. Para hindi natin makalimutan. So, a single word, three powerful meanings. Not defeat, but completion, fulfillment, and victory. So, business context, paid in full. Amen? No remaining balance. Hallelujah. The debt is completely paid. Hallelujah. No remaining balance, no future collection. Transaction fully settled. Application to Jesus, our sin created a debt. But thanks be to God, we would never pay. Kasi si Jesus na nagbayad. When Jesus said, tetelestai, He declared the full price for sin has been paid. Colossians 3 verse 14. He blotted out the handwriting of ordinance, nailing it to His cross. That's the business context of the word tetelestai. In judicial context, case closed, sentence served. So in courts, tetelestai means the penalty is fully carried out. Justice is satisfied. No retrial. No double punishment. And the accused is legally free. Application to Jesus. Hallelujah. So, we stood guilty before a holy God. But, thanks be to God, Jesus took our place and bore the full penalty. Amen? The judgment has been satisfied. Romans 8 verse 1. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hallelujah. So in military context, tetelestai, mission accomplished, victory won. So in military terms, tetelestai means the mission is complete, the victory is secured, the battle has been won, the assignment is complete, and the enemy is defeated. Application to Jesus. Jesus came to seek and to save the lost, destroy the works of the devil. The mission is accomplished, victory is secured. Hebrew 2:14. Through that He might destroy him who is the power of death, that is the devil. Amen. So, final application, what Jesus declared. So when Jesus cried, tetelestai, it is finished, He was declaring all three at once. Amen? They paid, business context, justified, satisfied, justice satisfied, judicial context, and victory won, military context. And take note, salvation is not earned, it is received. Forgiveness is not partial, it is complete. Hallelujah. Victory is not future only, it is already secured. So, Jesus did not say, I am finished. He said, it is finished. Hallelujah. That means the work of redemption is complete. And the way to God is open. The sacrifice is sufficient forever. Purihin ang Diyos. That's the word tetelestai. It is finished sa ating pang-anim na pinag-aralan about the 7 last word of Jesus Christ. Amen? On the cross of Calvary. Ngayon, nasa final words na po tayo. 7 words of Jesus Christ on the cross of Calvary. Ang sabi niya,
Sa book of Luke 23 verse 46, and when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Amen. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Tunay, napaganda. Amen. Ang ginawa ng Diyos para sa iyo, para sa atin. Amen. Hallelujah. So ano po ang mga aral makukuha natin dito sa ikapitong wika ni Jesus na sinabi niya sa Panginoon, sa Ama, Father, into your hands I commit my spirit. Hallelujah. So, nais ko lang magbigay ng 7. So, 7 aral, mahalagang aral o kapahayagan dito sa kapitong wika ni Jesus. Ama, sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. So, bago natin puntahan yan, so our simple introduction, the final words of Jesus Christ on the cross of Calvary, take note, carry profound significance, encapsulating his trust, submission, and completion of his earthly mission. Amen? So, ang huling mga salita ni Jesus sa krus ay puno ng kahulugan, nagpapakita ng kanyang tiwala, hallelujah, at pagpapasakop, at ang kanyang tinapos na kanyang misyon dito sa lupa. Purihin ng Diyos. So, in Luke 23 verse 46, Jesus utters, Father, into your hands I commit my spirit. Sa iyong mga kamay, ang sabi niya, ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Hallelujah. So take note, this statement reveals deep lessons about faith, surrender, and the relationship between Jesus and the Father even in the darkest hour. Amen. So pinapakita nito mga kapatid ang malalim na aral tungkol sa panampalataya, pagsuko at relasyon ni Jesus sa Ama kahit sa pinakamadilim na sandali. Amen. So hindi po napuputol ang relasyon ni Jesus sa kanyang Ama kahit sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Amen. Sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga ay pinagkatiwala niya sa Diyos. Sinuko niya sa Diyos ang lahat-lahat sa kanyang buhay. So ano po yung aral makukuha natin dito? So there are 7 key lessons from Luke 23 verse 46. So ano po ito? Number 1, complete trust in the Father. Amen? Ganap na tiwala sa Ama. So, take note, Jesus entrust His Spirit fully to God, showing unwavering confidence in the Father's care. Amen? Buong tiwala ni Jesus na nilagay sa Ama, ang kanyang Espiritu. Nagpapakita ng walang pag-aalinlangan sa kanyang pag-aaruga. So, wala pong pag-aalinlangan si Jesus sa pag-aaruga ng kanyang Ama. Amen? Psalms 31 verse 5, sabi nung, into your hands I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God. Sa iyong kamay, pinagkakatiwala ko ang aking buhay, aking espiritu, at sa aking ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Hallelujah. So ang Diyos natin ay mapagkakatiwalaan, kapatid. Sa Kanya natin ipagkatiwala ang lahat-lahat sa buhay natin. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. So huwag tayong mag-alinlangan sa Panginoon, sa pagtitiwala sa Panginoon. Dapat kumplito yung ating pagtitiwala sa Diyos, kagaya ni Jesus. Amen? Complete trust
in the Father. Amen? Lagi nating tandaan, nagtitiwala sa Diyos ay hindi mabibigo. Amen? So hindi po binigo ng Ama si Jesus. Pinagkatiwala niya ang kanyang buhay, kanyang espiritu sa kanyang Ama. Amen? Purihin ang Diyos. Pangalawa, naaral mo ako natin dito at kapayagan na Ama, sinabi niya, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Second, surrender to God's will. Pagsuko sa kalooban ng Diyos. So sinuko ni Jesus yung kanyang kalooban sa Ama. Take note, Jesus demonstrates perfect submission to God's plan, even in suffering and death. Hallelujah. So pinakita ni Jesus ang perpektong pagpapasakop o pagsunod sa plano ng Diyos kahit sa paghihirap at kamatayan. Matthew 26:39, sabi roon, He went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, My Father, if it is impossible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet, I want your will to be done, not mine. Amen? So may kita natin yung ganap ng pagpapasakop ni Jesus sa Ama. Nung harap na siya sa paghihirap, nanalangin siya, Ama, kung maaari, alisin mo ang saro ng paghirap na ito. Gayon man, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Napaganda yung puso ni Jesus. Amen? Pangatlo, hallelujah, na aral mo pa natin dito, makapayagan, sinabi ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang Espiritu. Third, the fulfillment of His mission. Ang katuparan ng kanyang mission. Take note, Jesus' words signify the completion of His work on earth, fulfilling the purpose of salvation. So, pinahiwatig ng salita na ito na ang pagkatapos ng kanyang gawain sa lupa para sa kaligtasan ng tao. So, hindi po sumuko si Jesus hanggang sa huling hininga. Tinapos niya ang kanyang misyon, ang pagtubos sa iyo, pagtubos sa akin, sa ating lahat. Purihin ang Diyos. Luke 19:30. It is finished. Amen. Pang-apat, kapatid, naaral mo ko natin dito, o kapayagan, model for believers in times of trials. So, modelo sa panampalataya sa pagsubok. Take note, Jesus exemplifies how to rely on God in moments of extreme distress and uncertainty. Pinakita ni Jesus kung paano umasa sa Diyos sa mga mahirap na panahon. Amen. So, 2 Timothy 4:6, sabi nung, I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. Sino po ito? Si Paul. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko, sabi ni Paul, buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinuhos sa dambana. So may kita rin po natin si Pablo. So siyang nagsabi, it is, sabi niya, ang sabi ni Paul, for me to live is Christ, to die is gain. Amen? Hallelujah. So, matindi rin po si Pablo yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Na-accomplish din po ni Pablo yung kanyang mission nung siya'y nasa lupa. Hallelujah. So, ganun din po tayo. Dapat tayo po ay tuloy-tuloy sa ating mission. Seek and save the lost. That's the mission of Jesus Christ. Panglima, naaral mo ko natin dito sa kapitong wika, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko aking espiritu, sabi ni Jesus. Fifth is the reality of human death and divine sovereignty of God. Katotohanan ng kamatayan at kapangyarihan ng Diyos. So, take note, Jesus experienced human death, yet His spirit is under God's sovereign control. Amen?
Naranasan ni Jesus ang kamatayan bilang tao, ngunit ang kanyang espiritu ay nasa kontrol ng Diyos. Hebrew 2:14, that through death he might destroy him who holds the power of death. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya sa itao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito pang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan ng kamatayan. Hallelujah! So, purihin ang Diyos. So, naranasan ni Jesus ang realidad ng kamatayan ng tao. So, ang tao po ay hindi permanente sa mundong ito. Amen? But thanks be to God, sa ating pananampalataya kay Kristo, ay nangako ang Diyos na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya sa book of John 11 verse 25 and 26, ang sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me, siya niniwala sa akin kahit siya'y mamatay, ay muling mabubuhay. Amen? So may buhay po tayo na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo. Purihin ang Diyos. Pang-anim, naaral makuha natin dito, kapahayagan, sa kapitong wika ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang Espiritu, the assurance of eternal life. Ang pag-asa o katiyakan ng buhay na walang hanggan. Amen? Take note, trusting God with His Spirit affirms the hope of resurrection and eternal life beyond death. Pagkitiwala sa Diyos ay nagkapakita ng pag-asa, muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Si Jesus ay hindi natiling patay. After 3 days siya po nag-resurrect and then He ascended into heaven at kailanman hindi na siya mamatay. Amen? So, ganoon din naman tayo. Inassured ng Panginoon at ating pagkitiwala sa Kanya, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Jesus told her, kanino? Kay Maria, kay Martha, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. John 11:25. Amen? Sabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay. At ang muling pagkabuhay, ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Lastly, pang-7, bakit sinabi ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang Espiritu, kanyang huling wika, bago sa nalagutan ng hininga. Take note, the invitation for believers to surrender their lives. So, paanyaya sa mga manampalataya na isuko ang sarili sa Diyos. Amen? Sa Kanya lang tayo dapat magtiwala. Isuko natin ating buong buhay sa Panginoon, kagaya ni Jesus. Take note, Jesus' example invites us to commit our own lives and spirit into God's hands daily. Amen? Ang halimbawa ni Jesus ay nag-aanyaya sa atin na ilagay ang ating buhay at espiritu sa mga kamay ng Diyos. Araw-araw. Araw-araw pagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon. Apart from Jesus Christ, we can do nothing. We need to trust Him. Amen? Sa Kanya natin ibigay ang tiwala araw-araw. Iasa natin ang buhay natin sa Diyos. Because everything here on earth is temporal. Amen? We are sojourner in this world. Amen? Hallelujah. Tayo lamang ay manlalakbay dito sa lupa. Kaya ang reminders ng Panginoon sa Romans 12 verse 1, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Amen? Ialay ninyo ang inyong buhay, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Buhay na handog, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Pleasing sacrifice. Amen? And then, sa ating pagkatapos, take note, Jesus' final words on the cross of Calvary. Father, into your hands, I commit my spirit. Encapsulate His perfect trust, surrender, and fulfillment of God's redemptive plan. Ang huling salita ni Jesus sa krus, Ama, sa mga kamay mo inialay ko ang aking espiritu, ay nagpapakita ng kanyang ganap na tiwala, pagsuko at pagtupad sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Amen? So nagpapatunay si Jesus
as human being, nandoon ang kanyang ganap na pagtitiwala sa kanyang Ama. And these words teach us about reliance on God, especially in hardship, and invite us to entrust our lives to Him fully. Amen? So itinuturo nito na sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos, lalo na sa mga pagsubok. At inanyahan tayong isuko ang ating mga buhay sa Kanya ng buong puso. Amen? Hallelujah. At take note, as we reflect on this, may we find comfort in Jesus' example and be inspired to live with the same faith and surrender. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, napaganda po ang palalang ito sa atin. Ang ikapitong wika ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, in our short recap, final words ni Jesus, the 7 words of Jesus Christ in the cross of Calvary. Hallelujah. Father, into my hand, into your hand I commit my spirit. Ano po yung mga 7 kapahayagan ating natutunan dito sa ating short recap? First is complete trust in the Father. Amen? And the second, surrender to God's will. And the third is the fulfillment of His mission. And the fourth is model for believers in times of trials. And fifth, the reality of human death and divine sovereignty of God. And number 6, the assurance of eternal life. Amen. And lastly, the invitation for believers to surrender their lives. Amen. So, surrender lang po natin kay Jesus ang ating buong buhay, kagaya ni Jesus. Sinurrender niya ang kanyang buhay sa kanyang Ama. Kaya nasabi niya, Ama, sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Purihin ng Diyos. So, nawa, sa 7 wika na ito ng ating Panginoong Hesus ay may natutunan po tayo. At nawa may apply natin sa buhay natin ang lahat ng ating mga natutunan. Pagpalain kayo ng Diyos na tuloy-tuloy na sumubaybay sa ating 7 last word broadcast na ito ni Jesus on the cross of Calvary. Amen. So tayo sumandaling yumukot manalangin. Lord, thank you sa napagandang paalala mo ito sa Panginoon. Amin na pag-aralan about the 7 last word of Jesus Christ on the cross of Calvary. Simula sa unang wika hanggang ikapitong wika, salamat sa makapahayagan na ibinigay mo sa amin, Lord. Nawa, di namin ito makalimutan na ito'y aming may apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Ama. Purihin yung pangalan. Pagpalain mo lahat ng sumubaybay sa 7 last word broadcast na ito ng Panginoong Hesus. Bless them, Lord, and empower them by your Holy Spirit. In Jesus' name. Taas lamang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin magsing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo at pinubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat ng mga sumubaybay sa 7 last word broadcast na ito ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain mo ang mga buhay nila. Tagpuin mo kailang mga pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional. Maraming salamat po, Diyos. Purihin yung pangalan ng God. Hallelujah. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. 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 Purihin ng Diyos. I salute you. Hallelujah. Na naka-perfect na nakinig ng 7 last word na ito ng ating Panginoon broadcast. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Amen. So, konting paalala po natin. So, every Saturday po, tuloy-tuloy po ang ating morning prayer po on site. Hallelujah. At 8:30 in the morning. So, encourage everyone to participate sa ating panalangin nito.
And then every Wednesday, mayroon po tayong online prayer through Google Meet. So I encourage everyone also to join. Amen. And every Thursday, tuloy-tuloy po ang ating midweek service. So, every Thursday, 6:30 p.m. Amen. Tuloy-tuloy po yung ating midweek service. Regular midweek service po yan. Through FB page ng Jesus Christ Saves Global Outreach Camarin Family. So, mag-like po tayo at mag-share po natin yung link. Ganon din po. Huwag nating kalilimutan ang araw ng linggo. Special na araw para kay Lord. Every Sunday. I invite everyone to attend. Every Sunday, 9 o'clock in the morning. Yan lang po yan sa may harap ng Ilibi Town Center. Sa may Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. So, sa ibaba po ay City Savings Bank. Nasa taas lang po tayo ng sa Bangan Building. Okay, so imbitahan niyo po yung mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Amen. So, purihin ang Diyos. So, tayo po ay mag-closing prayer na. Thank you, Lord, sa lahat po ng mga natutunan namin sa broadcast ng 7 last word of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Mula unang wika hanggang 7 wika. Thank you, Lord. Lahat ng ito hindi namin makalimutan. May apply namin ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Bless niyo po lahat ng mga nag-tune in, Panginoon, sa broadcast na ito. Purihin yung pangalan. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless lahat. Bye-bye.